Tatlong katok ang ginawa ni Zinia, pero walang tugon mula sa loob. Bakit kaya? Tulog pa kaya siya? Pero tanghali na at kagabi hindi ko nakitang lumabas siya para maghapunan. At sabi ni Bambi wala raw order na room service. Wala ba siyang bala kumain? Muli, kumatok si Zinia. Pero kagaya kanina wala pa ring tugon. Ilang sandaling napaisip ang dalaga. Maya-maya, kinuha niya ang susi sa bulsa at lakas loob na binuksan ang pinto. Baka kung ano nangyari sa kanya. Pananagutan ng management ano man ang natigilan si Zinia na makapasok na. Umaalingasawang amoy ng alak sa paligid. Dalawang bote na walang laman na nakabalagbag sa sahig at basang wala ng laman na nakatumba sa mesita. Jander! At gano'n lang ang gulat niya na makitang nakahilata sa gitna ng sahig ang lalaki. Nakapikit at animo hindi na humihinga. Jander! Ano nangyari sa'yo? Jander! Marahas niyang tinapik ang pisngi nito. Niyugyog. Pero bahagya lang umungol si Jander at bumago ng higa matapos siyang tabigin. Jander, ano ba? Bakit ka ba ganyan? Iwanan mo ko. Sino ka ba, ha? Umalis ka. Muli nitong tinabig ang kamay ni Zinia. Jander, lasing na lasing ka. Bakit ba? Get out! Marahas itong nagbangon at humakbang patungo sa kama. Leave me alone. Tsaka muling tumimbang sa kama ng padapa. Ilang sandali pa'y naghihilik na ulit ang lalaki. At ilang sandali ring nanatiling nakatayo lang sa gilid ng kama si Zinia. Shock na shock pa rin dahil sa inasal ni Jander. He is drunk. Kung matino siya, hindi niya ako bubulyawan. He is a good person. A good man. Kapag hindi na siya lasing, tiyak na hihingi siya ng sorry sa akin. But for now, kailangan ko muna siyang asikasuhin. Mukhang lasing na lasing talaga siya. Dapat ay mahimasmasan muna siya. Kaya kahit hirap na hirap, naiayos ng higa si Jander. Kinaya niya ang bigat nito. Pagkuway humingi siya ng maligamgam na tubig at bimpo para punasan ito. Gayon din ay binihisan niya ang lalaki para mapreskohan. Ma'am, sa tingin ninyo, hindi kaya siya magalit dahil pinakailaman natin ang mga gamit niya para ihanap siya ng bihisan? Nag-aaralang tanong ni Bambi na tumulong sa kanya na maiayos ang lalaki. Bakit naman siya magagalit? Wala naman akong ibang ginalaw sa gamit niya, ano? At saka mabait si Jander. He could understand. Anyway, you can go back to your post. Malapit na ang snack time. Baka gutom na ang mga guests sa seminar. I can manage here. Oh, naku ma'am, baka ho. I'm okay here. Baka ho kasi bigla siyang magising at baka kung ano ho ang gawin sa inyo. Wala siyang gagawing masama sa akin, okay? Huwag mo akong alalahanin. Mabait na tao si Jander. Matagal na siyang suki ng resort na ito at hindi siya bastos. So you must go, okay? Sige ho. Walang nagawa si Bambi kundi iwanan na lang si Zinia. Kaya nang makaalis na ito, pabuntong hininga at mataman niyang pinagmastan ang tulog na tulog pa ring lalaki. Jander, may problema ka ba? May dalahin ka ba sa iyong puso? Bakit kailangan mong maglasing? Ano ba ang nangyari sa iyo? Mga katanungang alam ni Zinia na wala pa siyang makukuhang sagot mula kay Jander kapag gising na ito dahil hindi niya iyon kayang itanong kung magkaharap sila. Kaya sa ilang sandali, pinagsawa na lang ni Zinia ang sarili sa pagmamasid sa kahimbingan nito. Sa gwapo nitong mukha na hindi naman masyado nagbago. But he looked haggard now. Oo nga pala. Napansin ko nang bagong dating siya rito na parang ang lungkot ng kanyang mukha. Parang napakalaki ng dalahin niya sa buhay. Parang, oh Jander, ano bang dahilan at kailangan mong maglasing ng ganyan? Saan mo ka mo dadalhin yung bote ng alak? Maang na tanong ni Zinia. Sa cottage B po, ma'am. Wika ng room service boy na si Stanley. Sa cottage B? Ang aga-aga pa. Nagpapadala na ba ng pagkain yon? Lihim na tumahip ang dibdib niya. Hindi po. Tinatanong ko nga kung anong order na pagkain. Hindi daw hugutom. Napaisip si Zinia. Sige ho, ma'am. Baka ho mainip na at magalit. Akmang tatalikod na ang lalaki. Sandali. Bakit ho? Huwag mong dalhin yan. Oh? Ikuha mo siya ng pagkain. Ako magdadala. Oh? Ay naku, baka ho magalit. Hindi, akong bahala. Sige na. Sige ho. Napilitan itong magbalik sa kusina. Napabunto nga namang nilingon ni Zinia ang saradong-saradong cottage B. Jander, what's wrong? Why are you doing this?
Ano ba ang problema? Ilang sandali pa'y pabalik na ang roomboy. Ma'am, ito na ho. Halika, sumunod ka sa akin sa cottage. Nagpauna na siyang humakbang patungo sa cottage at nang makarating na sila doon, pinaalis niya na ito. Ma'am, sigurado ho kayo? Baka ho kasi magalit sa inyo. Kanina ho kasing iginagawa ko siya ng pagkain. Tumawag ho at nagagalit. Ang tagal daw ng... Sige na, ako nang bahala. Sige ho. Napilitan itong umalis. Ilang malalim na buntong hininga ang ginawa ni Zinya bago nagawang humakbang patungo sa pinto. 3 katok ang kanyang ginawa. Sandali! Paasik ang tinig mula sa loob. Naparanok siya. Mukhang mainit nga ang ulo nito. Bakit bang tagal mong... Natigilan si Jander na mapagbuksan si Zinya. Pasensya ka na. Medyo natagalan. Pinilit niyang patatagin ang tinig para hindi nito mahalata na kinakabahan siya. Inihanda ko na kasi itong pagkain. At saka isang palakaibang ngiti ang binigay niya rito. Pagkain? Ang saglit itong pagkalito na makita siya ang kumakatok ay napalitan ng inis. At sinong may sabi na gusto ko ng pagkain? Alak ang order ko sa... Ang aga-aga, alak ang gusto mo? Kahapon ka pa hindi kumakain na. O baka nga, kamakalawa pa. Kahapon lasing na lasing ka, ni hindi mo na nagawang mahiga na maayos sa kama. Tapos ngayon, alak na naman ang haharapin mo? Nagpapakamatay ka ba? Natigilan si Jander dahil bahagyang mataas ang tindig ng dalaga. Ikaw ba ang nagbisang damit ko at nagayos dito? Oo. Pasensya ka na kung binuksan ko ang bag mo para kumuha ng damit. Basang-basa ka kasi ng pawis at... Policy ba ng resort na itong makialam ang may-ari ng resort sa mga guest nila? Napalunok si Zinya. Sir Jander, wala kaming ganyang policy. Ang sa akin lang naman, nagmamalasakit ako. Nagdala ako ng pagkain, please, kumain ka na. Naging mababa na ang tinig niya. Hindi ako gutom, okay? So please, kung ayaw mo kong padala ng alak, umalis ka na rin at matutulog na ako. Pagkuway akmang isasara nito ang pinto. Sir Jander, sandali. Pero maagap niyang naiharang ang kamay para hindi sumara. Hey, ano ba talagang problema mo ha? Lahat ba ng guest sa resort na ito, pinakikialaman mo ang mga personal na... Hindi. Hindi kasali yon sa policy ng resort ko. Unless hihingi sila ng tulong sa akin. Ikaw lang ang gusto kong pakialaman dahil iba ka. Oh God, I shouldn't have said those words. Sigaw ng utak na Zinya. Iba ako? Huh, and what do you mean by that? Naging sarkastiko ang tinito nang tumitig sa mga mata niya. Jander, I considered you as a friend, an older brother. Nagpapatawa ka ba? Are we that close? That was 7 years ago. 7 years ago. Pero kahit na 2 buwan kami dito ng asawa ko, kahit na palagi naman tayo nagkakausap noon, hindi naman sa maliit na mundong to na ginagalawan ko. Talking to you that way made me feel like talking to an older brother. At dahil mabait kang kausap, iniisip kong ganun din ang turing mo sa akin. You cannot blame me kung isipin ko man na hanggang ngayon ay maramdaman ko yon. At sa ilang araw na pamamalagi mo rito, hindi ko maiwasang mag-alala para sa'yo. Where is Jander Ocampo? Nauna ko nakilala 7 years ago. Yung Jander na palatawa, masayahin, masigla, buo ang disposisyon sa buhay. At higit sa lahat, yung hindi lagi nakakunot ang noo, kundi laging nakangiti. Where is that man that I used to know, na palaging mababa ang tinig kapag kausap ako? I'm sorry, pero hindi ko mapigilang mag-alala. Please, kumain ka na. At kung gusto mo mag-order ng alak, mamaya na. Lagyan mo muna ng pagkain ang tiyan mo. Napabuntong hininga na lamang sa Jander. Gusto pa ring magalit, ipilit ang gusto. But looking at her eyes makes him feel uneasy. Lalo na kapag nababanaag niya ang kakaibang kistap na iyon na hindi niya mabigyan ng pangalan kung ano. Sir Jander, please. Ipapasok ko na tong tray. Nakangawit na ako. Napapailing na lamang siya. Pagkuway bahagyang umatras sa pagkakahawak sa pinto upang bigyang daan ang dalaga. Marahang humakbang papasok si Zinya. Pakilapag na lang dyan sa mesa at umalis ka na. I will wait for you to finish this food. Humarap ito sa kanya matapos ilapag sa mesa ang tray. Ano, okay ka lang? Gusto kong makasiguro na kakain ka. That way, papayagan ko ang staff ko na bigyan ka ng alak kapag nag-order ka. Damn!
Hindi napigilan ng binata ang mapamura. Xenia, pwede ba? Stop acting like my mother. And I'm acting like your sister. A younger sister. Kung iyon ang gusto mong marinig. At huwag mong isipin na inuutusan kita. Isipin mo lang na naglalambing ako bilang nakababata mong kapatid. Ilang sandali silang nagsukatan ng titig. Si Jander ay hindi nakatiis at napatalikod. Please, kumain ka na. Aayusin ko lamang itong kama mo at unan. Magpapadala lang ako ng pamalit sa mga punda at kobre kama. Pagkuway nagsimula na si Xenia na ayusin ang gusot-gusot na higaan. Hindi pa rin makapaniwala sa Jander na parang bata siya na inuutusan ng dalagitang ito na mas bata sa kanya. Pasabunot sa buhok na napatalikod na lang sa Jander. Pilit tinahamig ang sarili sa pagkabigla dahil sa kakulitan nito. Pero maya-maya napatingin siya sa tray na may lamang pagkain. Umuusok pa ang sabaw ng sinigang na bangus. Nalalanghap niya ang masarap na aroma ng paasim na sampalok. Sinigang was one of his favorite dish. Masarap magluto ng ganoon ang kanyang ina. Nailing na nagpunta muna siya sa banyo at naghilamos. Pagkuway, lumabas na muli para kumain. Come to think of it, magdadalawang araw nga pala kung hindi kumakain. Okay, pagbibigyan kita, Xenia. Baka naman sabihin mo masama talaga ang ugali ko. But this is the first and last time na hayaan kong pakialaman mo ko. Isa pang pakikialam mo sa akin, aalis na lang ako sa resort na ito at pupunta sa ibang lugar na walang makikialam sa akin. Nagsimula na lang kumain si Jander. Hindi niya napansin na may ngiti sa mga labi ni Xenia habang inaayos ang sapin ng kama. Masarap ang sinigang na bangus at nawala sa loob ni Jander na ginaganahan na pala siyang kumain kaya naman naubos niya iyon. Talaga? Naubos niya? Tuwang-tuwang tanong ni Xenia sa roomboy na kumuha ng tray mula sa cottage bee. Yes, ma'am. Pero yung bote ng alak na in-order niya kaninang tanghali, wala na ring laman. At ayun, timbuwang na naman sa kama. Mukhang bangag na naman sa kalasingan. Napabuntong hininga na lang ang dalaga. Muling binalot ng pag-aalala ang kanyang puso. Jander, what is wrong with you? Bakit parang sinisira mong buhay mo? And for that thinking, parang gustong umiyak ng dalaga. Kaya isang pa siya ang kanyang ginawa. Sandali! Paangil ang tinig mula sa loob, pero halatang bagong gising. Bakit ba natigilan si Jander nang mapagbuksan ng pinto sa Xenia? Hi. Anong kailangan mo? Pabuntong hiningang napasandal sa hamba ng pinto ang lalaki at napasa po sa ulong kumikirot. Masakit ang ulo mo. Hangover? Tanghaling tapat may hangover ka. Teka. Ano ba talagang pakialam mo? Nakakapikon ka na. Sir Jander, as I've told you before, nagmamalasakit lang. You shut up! Biglang bulyaw nito. Bahagya siyang napaatras. Alam mo ba kung bakit ako umalis sa lungsod at lumayo sa pamilya ko? Ha? Dahil ayoko na may nakikialam sa buhay ko. Ayoko nang mismasaway o nag-uutos sa akin. At akala ko, sa lugar na ito makakatagpo ko ng katahimikan. But you are pestering me. Pwede ba? Hindi kita nanay, lalong hindi kita asawa. Kaya tigilan mo na ako, ha? Dahil kapag hindi mo nilubayan ang pakikialam sa buhay ko, aalis na lang ako sa resort na ito at hahanap ng lugar na walang kagaya mo. Sir Jander! And don't give me that bullshit that you are my youngest sister, even a friend. I have no sister nor a friend, lalo na't babae. Wala akong tiwala sa mga babae. Wala na akong tiwala sa mga babae, okay? Mandaraya ang mga babae. Manloloko. Isang mapagpanggap na kayang mandaya sa pamamagitan ng matatamis ng ngiti. Malamlam ng mga mata na akala mo kabait-bait. Pero ang totoo, may nakatagong pagkamaldita. At matalikod ka lang gagawa na ng katrayduran. Sir Jander, ang sa akin lang naman ay... Enough. This is the last time that I'm telling you this, ha? Minsan ka pang makialam sa akin, lalayas na ako sa resort na to. Got it, ha? Napanunok na bahagyang napatras si Xenia. Pigil na pigil ang luha. Leave me alone, okay? Tsaka pabalagbag nitong inilapat, pasara ang pinto. Napahikbe si Xenia. Daig pa niya ang sinampal. Pagkaway tumalikod na siya at iniwan ang lugar na iyon. Ma'am, tahan na ho. Alo ni Bambi sa kanya. Yeah, I'm alright. Sige na, balik ka na sa pwesto mo at
Ma'am, pasensya na ho sa pagkaatribida ko ha. Pero yun hong lalaki nasa cottage B na nagpaiyak ho sa inyo. Siya ho talaga yung nintay ninyong kaibigan na tanging gusto ninyong umuko pa ng cottage na iyon, hindi ba? Natigilan si Zina. Gusto pa rin niyang magsinungaling sa kanyang assistant, pero ang bigat-bigat na ng kanyang kalooban. Para nang sasabog sa sobrang pagsisikip, parang di na siya makahinga sa sama ng loob. Napakatagal na niyang kinikimkim ang mga saloobing yon. At wala si Aubrey sa kanyang tabi, ang tanging nakakaalam ng kanyang lihim. Oo, 7 years ago, nang i-occupy nila ng kanyang asawa ang cottage na iyon. 2 buwan sila dito sa isla at ganon katagal ko rin siyang nakilala at para sa akin itinuring ng kaibigan. Kaibigan, ma'am? Yeah, he has been good to me. At kahit hindi niya alam na hulog ang loob ko sa kanya, wala kasi akong kapatid eh. He is like a brother to me. Brother, ma'am? Kapatid ang turing ninyo sa kanya? Oo. At yon ang hindi talaga maamin ni Zina kay Bambi. Nahigit pa sa kapatid ang naging turing niya kay Jander. Ma'am, 7 years ninyo siyang inalagaan sa isip at sa puso ninyo. At nang mamatay ang mama ninyo, pinareserve nyo na ang cottage na ginamit nila. Alam ko ho, hindi lang kapatid ang naging turing ninyo sa kanya. Bambi? Nagulat ang dalaga sa sinabi nito. Pero naiintindihan ko ho kayo. I remember, when I was 16, nagkaroon din ho ako ng greatest crush, or shall I say, first love. And first love never dies, lalo na at ganyang bumabalik. Pero ma'am, kung ganun hong may asawa na pala siya, dapat mo talaga siyang kalimutan, hindi ba? Bambi, no ma'am. Huwag kang magagalit sa akin. Gusto ko lang makatulong. Sinabi ko lang po, nakalimutan mong first love mo. Kung talagang hindi na ho pwede. Pero kung pwede ba, why not? Anong ibig mong sabihin? Bakit ho ba narito siyang mag-isa? May asawa ho siyang tao pero nag-e-ermitanyo siya rito. Naglalasing, nagwawala, at sabi ho ninyo galit sa mga babae. Eh, mukhang may problema ho yata ang love life niya, hindi ho ba? Baka ho, hiwalay na sila. O kaya naman, on the rocks na ho ang pagkasama nila. So why not pursue him, ma'am? Ano ba ang ibig mong sabihin? If he is mending a broken heart, ma'am, why not help him to ease the pain? Fix his broken heart. After all, men really needs company when they are down. Are you telling me to... Alam ba ninyo, napakaganda ninyo, ma'am? Halos lahat ng mga nagiging guest na lalaki ng resort, foreigner man o local, nagkakakrush sa inyo, pati mga afam. At ang iba pa po sa kanila, they kept coming back because of you. Naks? Ano? Ma'am, madalas ho akong kulitin ng ibang guest na ilakad ko daw ho sila sa inyo, but I ignored them. Dahil alam kong makakagalitan ninyo lang ako. Baka ho sabihin pa ninyo, ibinubugaw ko kayo. Pero iba ho kasi ngayon ni. Alam ko ho, malakas talaga ang amats nyo sa lalaking yun. So why not try it? Fight for your love. Fix his broken heart. Stop it, Bambi. I'm not that kind of woman. Kahit ano pang estado ng pagkasama nila mag-asawa, I should not interfere para lang tuluyan silang masira. Mas magiging masaya ako kung maaayos nila ang anumang gusot sa buhay mag-asawa nila. Ma'am, I'm sorry. Nasabi ko lang ho yun dahil ganun ho kasi ako kapag nagmahal. I will always fight for my love and enough. Bumalik ka na sa trabaho mo, Bambi. Napabuntong hininga na lamang si Bambi. Yes, ma'am. And I'm sorry again for my stupid advice. Tsaka na kayo kong lumabas na ng kanyang opisina ang babae. Stupid advice, maybe. Pero parang gusto kong gawin. Kung sana'y kaya ko lang gawin. Lalo na siyang napaiyak sa isiping iyon.